Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang paglalakbay na susubok sa tibay ng ating mga puso. Sabi nila, ang tahanan daw ay kung nasaan ang pagmamahal. Ngunit paano kung sa loob ng isang marangyang palasyo, ang tanging init na mararamdaman ay mula sa mga luhang tahimik na pumapatak? Halina't pakinggan natin ang kwento ng isang amang kailangang mamulat sa katotohanan bago pa mahuli ang lahat. Ang munting mga kamay ni Tala ay halos manhid na sa pagkakakuskos sa malawak at makintab na sahig ng Villa Esmeralda. Sa edad na 6 na taon, mas kabisado pa niya ang bawat sulok ng mansyon bilang isang lugar ng trabaho kaysa isang tahanan. Malamig ang sahig na gawa sa marmol. Kasing lamig ng yakap na hindi niya kailanman naramdaman mula nang pumanaw ang kanyang ina. Kasing lamig ng mga titig na ipinupukol sa kanya araw-araw. May kumakalam sa kanyang sikmura, isang pamilyar na pakiramdam. Kaninang umaga, isang maliit na piraso lamang ng tuyong tinapay ang kanyang almusal. Ngayon, sa tanghalian, sinabi ng kanyang lola Konsolasyon na wala siyang gantimpala dahil may naiwan daw siyang isang hibla ng alikabok sa ilalim ng mesa. Habang nakaluhod, dahan-dahan niyang sinilip ang paligid. Ang kanyang tita Halina, ang magandang asawa ng kanyang ama, ay abala sa pakikipag-usap sa telepono sa may hardin. Ang kanyang lola Konsolasyon naman ay nasa itaas, nagpapahinga. Ito na ang pagkakataon niya. Gamit ang basahan, kunwari ay nililinis niya ang ilalim ng isang malaking cabinet. Mabilis na dinukot ng kanyang kaliwang kamay ang isang tuyo at matigas na piraso ng tinapay na itinago niya mula sa basurahan kanina. Maingat niya itong isinilid sa isang butas sa laylayan ng kanyang lumang bestida. Isang lihim na bulsang siya mismo ang gumawa. Ito ang magiging hapunan niya mamaya, kapag ang lahat ay tulog na at ang gutom ay hindi na niya matiis. Hoy, bata ka! Isang matinis na boses ang bumasag sa katahimikan. Napatalon si Tala sa gulat at agad na napatayo. Ang tinapay sa kanyang bestida ay tila naging isang mabigat na bato. Nakatayo sa paanan ng hagdanan si Konsolasyon, ang ina ni Mahalina. Nakapamiwang ito at ang mga matay nanlilisik na para bang si Tala, ang pinakamaruming bagay na nakita nito sa buong mansyon. Ano't nagpapabaya ka riyan? Akala mo ba ay hindi ko nakikita? Tingnan mo. Itinuro nito ang isang bahagi ng sahig na nadaanan na ni Tala. May bakas pa ng yapak mo. Ulitin mo yan. At pagkatapos, linisin mo ang lahat ng salamin sa sala. Walang kwenta kang bata. Salot. Ang salitang salot ay tumusok sa puso ni Tala na parang 1,000 karayom. Yumuko na lamang siya, hindi makatingin sa mga mata ng matanda. Opo, Lola, pabulong niyang sagot. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya itong pumatak. Ang pag-iyak ay lalo lang magpapagalit dito. Habang muli siyang lumuluhod para ulitin ang paglilinis, narinig niya ang malambing na boses ni Mahalina na papalapit mula sa hardin. Yes, mahal, of course. Sabi nito sa kausap sa telepono. Ang boses ay puno ng tamis na hindi kailanman narinig ni Tala na ginamit sa kanya. Miss na miss ka na namin ni Tala. Sobra. Opo, alagang-alaga ko siya. Huwag kang mag-alala. She's a very good girl. Napahinto sa paggalaw si Tala. Ang kanyang ama, si Rico. Iyon ang kanyang daddy sa kabilang linya. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Uuwi na siya. Sinabi ni Tita Halina na bukas na ang uwi niya. Nagpatuloy si Mahalina sa pagsasalita habang naglalakad papasok. Heto nga po pala si Mami. Kausapin mo raw. Inabot nito ang telepono kay Konsolasyon. Nang makuha ang telepono,
Agad na nagbago ang anyo ni Konsolasyon. Hello, Rico iho. Kumusta ang biyahe? Oo, maayos kami rito. Itong si Tala. Medyo makulit lang minsan pero huwag mo nang alalahanin. Alam mo naman, mga bata. Isang kasinungalingan. Hindi kailanman naging makulit si Tala. Ang totoo, halos hindi na siya kumikibo sa takot. Sige, sige. Mag-iingat ka sa pag-uwi bukas. Ihintayin ka namin. Oh, heto na ulit si Halina. Sabi ng matanda bago ibalik ang telepono sa anak. Okay, mahal. See you tomorrow. I love you so much. Mwah! Tinapos ni Mahalina ang tawag sa isang matamis na halik sa hangin. Ngunit sa sandaling ibinaba niya ang telepono sa lalagyan nito, ang ngiti sa kanyang mga labi ay naglaho na parang bulaa. Humarap siya kay Tala. Ang mga mata ay bumalik sa dati nitong lamig. Narinig mo yon, Anya? Uuwi na ang daddy mo. Siguraduhin mong walang kahit isang butil ng alikabok sa buong bahay na ito pagdating niya. Maliwanag? Dahil kung may makita siyang dumi, kahit katiting sa akin ka mananagot. Tumango lamang si Tala. Ang mga salita ay tila bumara sa kanyang lalamunan. Ngunit sa loob-loob niya, may isang salita lang na paulit-ulit na umalingaw-ngaw. Uuwi na. Uuwi na si Daddy. Ang pag-asang iyon ang naging panggatong niya para tapusin ang lahat ng utos. Kinuskus niya ang sahig hanggang sa pwede ka nang manalamin dito. Pinunasan niya ang bawat salamin hanggang sa wala ka nang makitang bahid. At nang tuluyan ng gumabi, tahimik siyang pumasok sa kanyang maliit na kwarto sa dulo ng pasilyo, ang dating silid ng mga katulong. Doon, sa dilim, kinain niya ang piraso ng tinapay na kanyang itinago. Bawat kagat ay may kasamang pananabik para sa kinabukasan. Pagkatapos, mula sa ilalim ng kanyang manipis na kutsyon, kinuha niya ang isang bagay na pinakaiingat-ingatan niya. Isang luma at kupas ng litrato, ang kanyang ina. Hinaplos niya ang nakangiting mukha sa larawan. Mama! Bulong niya sa hangin. Ang boses ay halos hindi marinig. Uuwi na po si Daddy bukas. Sana po makita niya ako. Sana mayakap niya ako ng mahigpit, tulad ng yung dati. Isiniksik niya ang litrato sa kanyang dibdib. Umaasang ang pagmamahal ng ina mula sa kalangitan ay magbibigay sa kanya ng lakas. Kinabukasan, ang buong Villa Esmeralda ay abala. Pero para kay Tala, ang oras ay tila huminto. Bawat tunog ng sasakyan sa labas ay nagpapatibok ng kanyang puso ng ubod ng bilis. At sa wakas, bandang hapon, narinig niya ito, ang pamilyar na ugong ng isang mamahaling sasakyan na papalapit sa driveway. Iyon na. Andyan na siya. Binitiwan ni Tala ang basahang hawak niya. Walang pag-aalintana. Tumakbo siya palabas ng pinto. Ang puso ay umaawit sa tuwa. Daddy! Gusto niyang isigaw. Natatanaw na niya ang itim at makintab na kotse na humihinto sa harap ng malaking pinto ng mansyon. Bumukas ang pinto sa driver's side. At mula roon, lumabas ang matikas na figura ng kanyang ama, si Rico Madrigal. Daddy! Bulong ni Tala. Ang mga paa ay patuloy sa pagtakbo. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang anino ang dumaan sa kanyang gilid. Si Mahalina, na nakasuot ng isang magandang pulang bestida, ay lumabas na parang isang diwata. Ang buhok ay nililipad ng hangin. Mahal! Welcome home! Sigaw nito sa isang boses na puno ng pananabik. Hindi na naghintay si Mahalina. Sinalubong niya si Rico at isinabit ang mga braso sa batok nito. At doon, sa harap mismo ni Tala, hinalikan niya ito ng buong sidhi. Isang halik na matagal, mapang-angkin, at nagsasabing akin siya. Napatigil sa pagtakbo si Tala. Ang kanyang ama, na sabik niyang hinintay, ay tuluyang natakpan ng figura ni Mahalina. Ang mga kamay ni Rico
ay yumakap sa baywang ng kanyang asawa. Ginantihan ang halik nito. Ang buong atensyon ay nakatuon lamang dito. At sa isang iglap, ang munting bituin na puno ng pag-asa ay muling nilamon ng dilim. Nakatayo lang siya roon, ilang hakbang mula sa kanyang ama, ngunit parang milya-milya ang layo. Ang salitang daddy ay namatay sa kanyang lalamunan. Hindi siya nakita. Ang pagod mula sa mahabang biyahe at sunod-sunod na meeting ay tila biglang naglaho ng damhin ni Rico, ang yakap ni Mahalina, ang bango ng kanyang buhok, ang lambot ng kanyang mga labi. Ito ang tahanang sabik na siyang uwian. Para sa kanya, si Mahalina ang kanyang pahinga, ang kanyang gantimpala, matapos ang lahat ng paghihirap sa trabaho. I missed you so much, mahal. Bulong niya habang magkayakap pa rin sila. Mas miss kita, sagot ni Mahalina. Ang boses ay parang musika sa kanyang pandinig. Nang sa wakas ay maghiwalay sila, doon lang napansin ni Rico ang maliit na figura na nakatayo sa di kalayuan. Si Tala, ang kanyang anak. Nakayuko ito, pinaglalaruan ang laylayan ng kanyang luma at medyo maluwag na bestida. May kung anong kurot siyang naramdaman sa kanyang dibdib. Isang pamilyar na kirot ng pagkakasala. Ilang linggo na naman siyang nawala. Tala, tawag niya. Sinisikap na maging masigla ang boses. Halika anak, may pasalubong si daddy sa'yo. Dahan-dahang lumapit ang bata. Ang mga mata ay nakatutok pa rin sa sahig. Kinuha ni Rico mula sa kanyang briefcase ang isang kahon. Isa itong manika, maganda at mamahalin na ipinabili niya sa kanyang sekretarya o umuwi. Here, for you, sabi niya sabay abot sa bata. Salamat po, Daddy. Pabulong na sagot ni Tala. Kinuha nito ang kahon ngunit hindi man lang tiningnan ang laman. Niyakap niya ito nang mahigpit sa kanyang dibdib na parabang ang kahon ang mas mahalaga kaysa sa manika sa loob. Medyo alanganin niyang ginulo ang buhok ng bata. Hindi siya sanay. Mula nang pumanaw ang una niyang asawa, ang pagiging ama ay naging isang papel na hindi niya alam kung paano gampanan ng mag-isa. At nang dumating si Mahalina, kusang loob niyang ipinaubaya rito ang lahat ng bagay na may kinalaman sa pamamahay at kay Tala. Ay nako, mahal. Pagpasensyahan mo na yang anak mo. Nahihiya lang yan. Sabat ni Mahalina. Sabay akbay kay Rico at hila papalayo sa bata. Halika na sa loob. Gutom ka na sigurado. I cooked your favorite. Sinigang na baka. Napangiti si Rico. Talaga? You didn't have to. Of course I had to. Welcome home, mahal ko. Ang hapagkainan ay puno ng masasarap na pagkain. Habang kumakain, hindi mapigilan ni Rico na purihin ang kanyang asawa. Ang sarap nito, Halina. You really are the perfect wife. Sabi niya matapos humigop ng mainit na sabaw. Ngumiti si Mahalina. Isang banayad na pula ang lumitaw sa kanyang mga pisngi. Naku, maliit na bagay. Basta para sa'yo. Sa kabilang dulo ng mesa, tahimik na kumakain si Tala. Subo lang ito ng subo ng kanin, halos hindi ginagalaw ang ulam. Napansin niyo ni Rico, ngunit bago pa man siya makapagsalita. Muli na namang kinuha ni Mahalina ang kanyang atensyon. Kinukwento ang mga bagong halaman na itinanim nito sa hardin. Madali siyang nadala sa kwento at ang imahe ng malungkot na bata sa dulo ng mesa ay muling nabura sa kanyang isipan. Pagkatapos ng hapunan, habang si Rico ay nakaupo sa sofa at binubuksan ang ilang papeles mula sa trabaho, naramdaman niyang may tumabi sa kanya. Si Tala. May dala itong isang papel. Daddy, mahinang tawag nito. Sagot ni Rico. Ang mga mata ay nakatuon pa rin sa mga numerong nasa papel. Para po sa inyo. Inangat ni Rico ang kanyang tingin. Nakita niya ang isang drawing. Iginuhit nito ang 3 tao na magkakahawak kamay sa ilalim ng araw.
Isang mataas na lalaki, isang babae, at isang maliit na bata sa gitna. Nakasulat sa itaas ang mga salitang, "Welcome home, Daddy." Ngumiti si Rico, isang ngingiting pagod. "That's nice, Tala. Thank you." Ibabalik na sana niya ang kanyang atensyon sa papeles, nang biglang, ay nako! Dumating si Mahalina na may dalang isang baso ng tubig para kay Rico. Sa isang iglap, natabig nito ang baso. Ang tubig ay bumuhos, hindi sa mamahaling carpet, kundi diretso sa drawing na hawak ni Tala. Ang tinta ng mga pentel pen ay kumalat. Sinisira ang masayang larawan. "Oh my gosh! I'm so sorry!" Tila nag-aalalang sabi ni Mahalina. Ngunit ang mga mata niya ay hindi nakatingin kay Rico, kundi kay Tala. "Tala anak, bakit ba kasi dyan ka umupo? Ayan tuloy, nabasa ang gawa mo. You should be more careful next time." Ang mga mata ni Tala ay nanlaki. Tiningnan niya ang kanyang sirang obra at pagkatapos ay sa kanyang tita Halina. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang mga balikat niya ay nagsimulang manginig. "Halina, it was an accident," sabi ni Rico. "Kahit na, mahal, dapat natututo siyang mag-ingat sa gamit niya," sagot ni Mahalina. Ang boses ay malumanay pa rin, ngunit may diin. Humarap siya sa bata. "It's okay, Tala. Go to your room now. Magpahinga ka na." Tumingin si Tala kay Rico. Ang mga mata ay puno ng luhang nagbabadyang tumulo. Tila naghahanap ng tulong, ng kakampi. Bumuntong hininga si Rico. Pagod na siya. Ang gusto lang niya ay kapayapaan. Ayaw niya ng drama. "Tala," sabi niya sa isang mahinahong ngunit pinal na boses, "makinig ka na lang sa tita Halina mo. Go on." Ang huling sinag ng pag-asa sa mga mata ng bata ay namatay. Dahan-dahan itong tumango, yumuko, at walang imik na tumalikod. Dala-dala ang basang papel. Nang gabing iyon, habang nakahiga na sila ni Mahalina, may narinig si Rico na mahinang ng mga hikbi mula sa kabilang kwarto. Ang kwarto ni Tala. Nangunot ang kanyang noo. "Si Tala ba yon?" tanong niya. Yumakap si Mahalina mula sa likod. "Hayaan mo na yan, mahal. Nag-iinarte lang yan dahil sa drawing kanina. Matutulog din yan." Ang paliwanag ni Mahalina ay sapat na para sa kanya. Pinikit niya ang kanyang mga mata, hinayaan ang sarili na maniwala sa kaginhawaan ng kasinungalingan. Pinili niyang maniwala na ang lahat ay maayos. "Alam mo, mahal," bulong ni Mahalina, "para makabawi tayo kay Tala, what if magkaroon tayo ng maliit na party dito sa garden this weekend? Isang family reunion party. I'm sure she'll love that." "That's a great idea," sagot ni Rico. Inaantok na. Hindi niya nakita ang ngiti sa mga labi ni Mahalina sa dilim. Hindi niya nakita ang paraan ng pagtingin nito sa bintanang nakatanaw sa hardin, partikular sa isang malaking puno kung saan may nakasabit na isang malaking pugad ng mga putakti. Ang sikat ng araw ng Sabado ay perpekto. Ang hardin ng Villa Esmeralda ay napuno ng mga panauhin. Mga kasosyo sa negosyo ni Rico, ilang mayayamang kaibigan, at ang mga pamilya nila. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga bulaklak at ng masasarap na pagkain na inihanda para sa tinaguriang family reunion party. Si Rico, sa kanyang pinakamakisig na polo shirt, ay ang perpektong hari sa kanyang kastilyo. Panay ang kiti at pakikipagkamay sa mga bisita. Isang baso ng mamahaling alak ang hawak sa isang kamay. Masaya siya. Pakiramdam niya, ito ang larawan ng tagumpay. Isang magandang asawa sa kanyang tabi. Isang matatag na negosyo at isang tahanang kinaiinggitan ng lahat. Sa isang sulok malapit sa kusina, nakaupo si Tala sa isang maliit na upuan. Nakabestida siyang puti na medyo maluwag. Ang tanging damit niyang mukhang bago. Pinapanood niya ang mga ibang bata na naghahabulan sa damuhan, ngunit wala siyang lakas ng loob na sumali. Ang mga salita ni Mahalina kaninang umaga
ay umalingaw-ngaw pa rin sa kanyang isipan. Huwag kang gagawa ng kahit anong ikapapahiya ko sa harap ng mga bisita, kung hindi malilintikan ka sa akin. Napansin ni Rico ang kanyang anak na nag-iisa. Muli, naramdaman niya ang pamilyar na kurot ng konsensya. Lalapitan na sana niya ito nang biglang may umakbay sa kanya. Rico, iho, halika muna rito. Ipakikilala kita kay Congressman Diaz, sabi ni Consolacion. Ang peking ngiti ay abot hanggang sa kanyang mga mata. Agad namang nahila si Rico, pabalik sa mundo ng negosyo at politika. At ang imahe ni Tala ay muling nawaglit sa kanyang isipan. Ito ang hudyat na hinihintay ni Mahalina. Dahan-dahan siyang lumapit sa kinaroroonan ni Tala. Ang kanyang mga takong ay bahagyang lumulubog sa malambot na damo. Umupo siya sa tabi ng bata. Isang ngiti na kasing tamis ng pulot ang nasa kanyang mga labi. Tala baby, malambing niyang sabi. Bakit nag-iisa ka rito? Ayaw mo bang makipaglaro? Umiling lang si Tala. Alam mo, meron akong isang sikreto para sa'yo. Bulong ni Mahalina. Mula sa bulsa ng kanyang eleganteng damit, naglabas siya ng isang maliit na tsokolate na nakabalot sa gintong papel. Ito, galing pa sa Europe. Pero wag mong sasabihin kahit kanino, ha? Lalo na sa lola mo. Baka magalit. Bawal ka raw sa matamis. Nanlaki ang mga mata ni Tala. Isang tsokolate. Para sa kanya. Ang simpleng bagay na yon ay parang isang kayamanan. Pero, dagdag ni Mahalina, may kondisyon. Kailangan nating kumain sa isang lugar na walang makakakita sa atin. Doon, itinuro niya ang isang malaking puno ng mangga sa pinakadulo ng hardin. Doon sa likod ng puno, para secret lang talaga natin. Ang puno ay malayo sa mga tao. At sa isa sa mga sanga nito, naroon ang isang malaki at tila natutulog na pugad ng mga putakti. Dahil sa pananabik sa tsokolate at sa kakaibang kabaitan na ipinapakita ng kanyang tita Halina, hindi na nag-isip pa si Tala. Tumango siya ng masigla. Magkahawak kamay silang naglakad papalayo sa kasiyahan, patungo sa anino ng puno ng mangga. Nang makarating sila, inabot ni Mahalina ang tsokolate. Habang abala si Tala sa pagbubukas nito, lumingon si Mahalina sa paligid. Si Rico ay abala pa rin sa pakikipag-usap. Si Consolacion naman ay sinisiguradong walang sino man ang nakatingin sa kanilang direksyon. Perpekto. Naku, ang dumi ng kamay ko, sabi ni Mahalina, tila para sa sarili. Pumulot siya ng isang nahulog na sanga, medyo mahaba at may kakapalan. Tita, ang sarap po, sabi ni Tala. Ang bibig ay puno ng tsokolate. Ngumiti si Mahalina. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Good. Sige, ubusin mo lang yan. At sa isang mabilis, kalkuladong galaw, ibinato niya ang sanga. Hindi ito isang mahinang paghagis. Ito ay isang malakas na pagpukol. Ang sanga ay lumipad sa ere at tumama nang may malakas na kalabog sa pugad ng mga putakti. Sa isang iglap, ang katahimikan sa sulok na yon ng hardin ay nabasag. Isang nakabibinging ugong ang pumuno sa hangin. Ang natutulog na pugad ay nagising sa galit. Daan-daang maiitim na insekto ang sabay-sabay na lumabas. Isang itim at nakamamatay na ulap na direktang sumugod sa pinakamalapit na banta. Ang maliit na batang nakaputi na nakatayo sa ilalim ng kanilang puno. Hindi pa man naiintindihan ni Tala ang nangyayari. Naramdaman na niya ang una, pangalawa, pangatlong matutulis na kirot sa kanyang braso, sa kanyang leeg, sa kanyang mukha. Isang sigaw ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang sigaw na pumunit sa masayang tugtugin at tawanan ng party. Isang sigaw ng purong takot at sakit. Daddy! Ang lahat ng ulo ay lumingon. Nakita ni Rico ang kanyang anak na pinalilibutan ng itim na kuyog. Iwi na wasiwas ang mga kamay sa desperasyon. Ang kanyang puso
ay tila huminto sa pagtibok. Tala, tumakbo siya kasama ang ilang mga bisita. Ngunit bago pa man sila makalapit, si Tala ay bumagsak na sa damuhan, nangingisay. Ang kasiyahan ay naging isang bangungot. Nagkagulo ang mga tao, nagsisigawan. Si Mahalina ay tumatakbo papalapit. Ang mukha ay isang perpektong maskara ng pagkasindak. Oh my God! Tala, anong nangyari? Itinaboy ni Rico ang mga natitirang putakti at binuhat ang kanyang anak. Ang nakita niya ay halos ikasira ng kanyang katinuan. Ang mukha ni Tala ay mabilis na namumula at namamaga. Ang kanyang mga labi ay nagsisimula ng magkulay ube. At ang pinakamasaklap sa lahat, naririnig niya ang hirap sa paghinga nito. Isang tunog na tila sinasakal. Hindi siya makahinga. Tumawag kayo ng ambulansya. Bilis! Sigaw ni Rico. Ang boses ay basag sa takot. Habang isinasakay nila si Tala sa sasakyan, hindi na nila hinintay ang ambulansya. Ang buong mundo ni Rico ay gumuho. Ang bawat segundo ay parang isang kawalang hanggan. Si Mahalina ay nasa tabi niya, umiiyak ng kunwari. Si Konsolasyon ay nasa likod, nagdarasal ng paimbabaw. Sa gitna ng pagpapatakbo ng sasakyan at ng nakabibinging sirena na gawa sa busina, sa isang sandali ng traffic, napatingin si Rico sa isa sa mga matatandang katulong, si Manang Faye, na napasama sa harap. Nakita niyang nanginginig ito habang bumubulong sa driver. At sa katahimikan bago muling umarangkada ang sasakyan, narinig ni Rico ang mga salita nito. Mga salitang malinaw, nanginginig, at puno ng katotohanan. Kitang-kita ko, sinadya yan ni Ma'am Halina. Tande ko, ang puting pasilyo ng ospital ay tila isang walang katapusang lagusan. Ang bawat hakbang ni Rico ay mabigat. Ang bawat paghinga ay tila may kasamang tinik. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na pag-echo sa kanyang isipan ng mga salitang binitiwan ni Mana ng Faye. Kitang-kita ko. Sinadya yan ni Ma'am Halina. Tumigil siya sa harap ng isang salamin na bintana. Sa kabilang banda niyon ay ang intensive care unit. At sa loob, sa isang kama na napapaligiran ng mga makinang walang tigil sa pagtunog, nakahiga ang kanyang munting anghel, si Tala. Ang kanyang mukha ay halos hindi na makilala dahil sa pamamaga. May mga tubo na nakakabit sa kanyang bibig at mga dextroses sa kanyang mga braso. Ang bawat beep ng monitor ng puso ay isang martilyo na pumupukpok sa dibdib ni Rico. Napakaliit, napakadupok, at siya, wala siyang nagawa. Mahal! Isang malambot na kamay ang humawak sa kanyang braso. Si Mahalina. Ang kanyang mga mata ay pula at namamaga rin, isang perpektong larawan ng isang nag-aalalang ina. Kumusta na siya? May sinabi na ba ang doktor? Tanong nito. Ang boses ay nanginginig. Tinanggal ni Rico ang kamay nito mula sa kanyang braso. Isang simpleng kilos, ngunit puno ng bigat. Hindi siya tumingin dito. Ang kanyang mga mata ay nakapako pa rin kay Tala. Bakit mo ginawa yon? Tanong niya. Ang boses niya ay walang emosyon, kalmado sa isang paraan na nakapangingilabot. Ano? Anong ibig mong sabihin, mahal? Naguguluhang tanong ni Mahalina. Sa wakas, lumingon si Rico. Tinitigan niya ang kanyang asawa, ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ng buong puso. Ngunit ngayon, ang nakikita niya ay isang estranghera. Yung sanga, Halina, bakit mo ibinato sa pugad? Ang mukha ni Mahalina ay biglang namutla. Rico, ano bang sinasabi mo? Aksidente ang lahat. Naglalaro lang kami ni Tala nang bigla na lang may nahulog na sanga. Hindi ko alam kung saan nanggaling. Huwag kang magsinungaling sa akin, maring sabi ni Rico. Nakita ka ni Manang Faye. Sa pagbanggit ng pangalan ng matandang katulong, isang kislap ng takot ang dumaan sa mga mata ni Mahalina.
Ngunit mabilis niya itong itinago sa likod ng mga luha. Si Manang Fe? Mahal, matanda na yon. Baka namamalikmata lang. Bakit mo naman paniniwalaan yon kaysa sa akin, asawa mo? Humagulgol siya. Ang sakit, Rico. Ang sakit na sa gitna ng trahedyang ito, ako pa ang pinagbibintangan mo. Natahimik si Rico. Isang bahagi ng kanyang isip, ang bahaging sanay na maniwala sa bawat salita ni Mahalina, ay gustong tanggapin ang kanyang paliwanag. Gusto niyang isipin na ito ay isang malaking pagkakamali. Ngunit ang imahe ng kanyang anak na halos hindi na humihinga ay mas makapangyarihan. Umuwi muna kayo ni mami mo. Utos niya. Ang boses ay hindi na nagtatanong. Kailangan kong mapag-isa. Pero Rico, sinabi kong umuwi na kayo. Hindi masigaw niya. At sa pagkakataong yon, ang lahat ng tao sa pasilyo ay napatingin sa kanila. Walang nagawa si Mahalina at Konsolasyon, kundi sumunod. Habang papalayo, isang tingin ng pagbabanta ang ipinukol ni Konsolasyon kay Rico. Naiwang mag-isa, sumandal si Rico sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang kanyang isip ay naglalakbay pabalik. Ang mga maliliit na bagay na dati isinasantabi niya ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang mga gasgas sa braso ni Tala na sinabi ni Halina ay dahil sa pagiging clumsy nito. Ang mga pagkakataong hindi ito kumakain sa hapag na sinabi ni Halina ay dahil maselan ito. Ang takot sa mga mata ni Tala tuwing napapagalitan ito ni Konsolasyon. Diyos ko, ang tanga-tanga niya. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang desperadong ideya. Tumayo siya at tinawagan ang kanyang hepe ng seguridad. Miguel, sabi niya sa telepono, kailangan ko ng pabor. I-check mo ang lahat ng CCTV footage sa hardin kanina. Every angle. At ipadala mo sa akin ngayon din. Walang dapat makaalam nito, kahit si Halina. Ilang minuto ng paghihintay ang tila katumbas ng ilang taon. Hanggang sa nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang video file. Nagpunta siya sa isang bakanteng waiting area. Nanginginig ang mga kamay niya habang pinipindot ang play. Ang unang anggulo ay mula sa malayo, malabo. Ngunit ang pangalawang anggulo, mula sa isang kamera na nakatago malapit sa puno ng mangga, ay malinaw na malinaw. Napanood niya ang lahat. Ang paglapit ni Mahalina kay Tala, ang pag-abot ng tsokolate, ang pagturo sa puno. Napanood niya ang paglalakad nila. Nakita niya ang pagpulot ni Mahalina sa sanga. At pagkatapos, napanood niya ang pinakamasakit na bahagi. Napanood niya itong lumingon. Tinitiyak na walang nakatingin. At sa mukha nito, sa isang saglit bago nito ibinato ang sanga, isang ngiti ang sumilay. Hindi isang masayang ngiti. Isang ngiting malamig, kalkulado, at puno ng kasamaan. Pagkatapos ng pagbato, ang ngiti ay naglaho at sa isang kisap mata, napalitan ito ng isang ekspresyon ng pagkabigla at pag-aalala. Isang perpektong pag-arte na idinisenyo para sa mga manonood. Nabitawan ni Rico ang kanyang telepono. Bumagsak ito sa sahig na may malakas na kalabog, ngunit hindi niya ito ininda. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang katotohanan ay isang malaking alon na humumampas sa kanya. Nilulunod siya sa isang dagat ng pagsisisi at galit na hindi niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Hindi ito aksidente, hindi ito kapabayaan. Ito ay isang pagtatangka sa pagpatay. Ang babaeng pinakasalan niya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya sa buhay ng kanyang anak, ay sinubukang patayin si Tala. Isang ungol ang kumawala mula sa lalamunan ni Rico. Isang tunog na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang tunog ng isang amang nabigo. Isang haring nabulag. Hinawakan niya ang kanyang ulo, ang mga daliri ay bumaon sa kanyang buhok na para bang kaya nitong pigilan ang kanyang mundo.
mula sa tuluyang pagguho. Paulit-ulit na nag-replay sa kanyang isipan ng video. Ang ngiti ni Mahalina, ang sigaw ni Tala, ang bawat beep ng monitor sa IC. Ang lahat ng ito ay nagsanib upang bumuo ng isang nakasusuklam na larawan ng kanyang katangahan. Paano niya ito hindi nakita? Paano siya naging ganito kabulag? Dinampot niya ang kanyang telepono mula sa sahig. Ang screen ay basag, ngunit gumagana pa rin. Pinindot niya ang numero ni Manang Fe. Manang, sabi niya, ang boses ay garalgal. Kailangan ko kayong makausap. Lahat. Ikwento niyo sa akin ang lahat nang hindi ko nakita. Sa kabilang linya, pagkatapos ng isang sandali ng pag-aalinlangan, narinig niya ang mahinang pag-iyak ng matandang katulong. Sir Rico, patawarin niyo po kami. Natakot po kami. At ang mga kwento ay bumuhos na parang isang sirang dam. Ang mga pagkain ni Tala na laging tira-tira. Ang mga masasakit na salitang ibinabato sa kanya araw-araw. Ang mga gabi na naririnig siyang umiiyak sa kanyang silid. Ang mga kasinungalingang sinasabi ni Mahalina at konsolasyon tuwing siya ay tumatawag. Bawat salita ay isang saksak sa puso ni Rico. Bawat kwento ay isang patunay ng kanyang pagkukulang. Salamat, Manang, sabi niya sa huli. Ang boses ay walang laman. Huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahala. Ibinaba niya ang tawag. Tumayo siya. Ang kanyang katawan ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa isang galit na ngayon lang niya naramdaman. Isang malamig at nakamamatay na galit. Ang pagkalito ay nawala na. Ang pag-aalinlangan ay nabura na. Ang natitira na lamang ay ang isang ama na namulat sa katotohanan. Isang hari na handang sunugin ang kanyang buong kaharian para lang mabigyan ng hustisya ang kanyang prinsesa. Dinukot niya ang susi ng kanyang sasakyan. Naglakad siya papalabas ng ospital. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at tiyak. Bawat isa ay may bigat ng isang pangako. Babalikan niya si Mahalina. At sa pagkakataong ito, hindi na niya pakikinggan ang mga kasinungalingan nito. Ipapakita niya rito ang mga mata ng katotohanan. At pagkatapos, wawakasan niya ang lahat. Ang pagmamaneho ni Rico pabalik sa ospital ay isang malabong alaala lamang. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang imahe sa screen ng kanyang telepono. Ang ngiti ni Mahalina. Ang ngiting iyon ay nakaukit sa kanyang utak, isang nagliliyab na simbolo ng kataksilan. Hindi siya pumasok sa main entrance, dumaan siya sa likod, sa daanang para lamang sa mga empleyado. Ang isip ay gumagana ng mabilis at malamig. Wala nang puwang para sa lungkot o pagsisisi. Ang mga yon ay para sa mamaya. Ngayon, ang nangingibabaw ay isang nag-aapoy na galit na humihingi ng katarungan. Nakita niya sila sa waiting area sa labas ng ICU. Si Mahalina ay nakasandal sa balikat ni Konsolasyon. Ang anyo ay isang perpektong larawan ng dalamhati. Ang ilang nurse na dumadaan ay tinitingnan sila ng may awa. Isang palabas. Ang lahat ay isang malaking, kasuklam-suklam na palabas. Naglakad siya papalapit. Hindi siya nagsalita. Ang tunog lamang ng kanyang mamahaling sapatos sa makintab na sahig ang bumasag sa katahimikan. Nang maramdaman ang kanyang presensya, sabay na nag-angat ng tingin ang mag-ina. Mahal, sabi ni Mahalina. Tatayo na sana para yakapin siya. Ang muka ay puno ng pekeng pag-aalala. Saan ka galing? Kumusta na si Tala? May balita na ba? Hindi sumagot si Rico. Sa halip, hinawakan niya ng mahigpit ang braso nito. Hindi marahas, ngunit may bakal na diin na nagsasabing wala itong pagpipilian. Ganoon din ang ginawa niya kay Konsolasyon. Rico, ano ito? Nasasaktan ako, reklamo ni Mahalina. Anong ginagawa mo, iho? Gulat na tanong ni Konsolasyon. Hindi pa rin siya umimik. Hinila niya ang dalawa
Palayo sa mga matang mapanuri, patungo sa isang maliit at bakanteng consultation room sa dulo ng pasilyo. Isinara niya ang pinto sa isang malakas na kalabog. Ang tunog ay dumagundong sa maliit na espasyo. Binitiwan niya sila. Parehong napaurong ang mag-ina, ang pagkalito at takot ay malinaw na sa kanilang mga mukha. "Rico, tinatakot mo kami," sabi ni Mahalina. Ang boses ay nanginginig. "Kung galit ka pa rin sa nangyari, handa akong humingi ng tawad kung may nagawa man akong mali. Pero..." Itinaas ni Rico ang isang kamay, isang senyas, para tumahimik. At tumahimik ni nga ito. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay nakabibingi. Mula sa kanyang bulsa, dahan-dahan niyang inilawa ang kanyang telepono. Basag ang screen, ngunit malinaw pa rin ang ipinapakita nito. Hindi siya nagsalita. Pinindot niya lang ang play. Inilagay niya ang telepono sa ibabaw ng mesa, nakaharap sa kanila. Sa una, pagkalito ang makikita sa mukha ng mag-ina habang pinapanood nila ang video. Ngunit nang magbago ang anggulo ng kamera at naging malinaw ang eksena sa ilalim ng puno ng mangga, nakita ni Rico ang pagbabago. Nakita niya ang pamumutla sa mukha ni Mahalina. Nakita niya ang panlalaki ng mga mata ni Konsolasyon. At nang sumilay ang ngiting iyon sa mukha ni Mahalina sa screen, ang ngiting malamig at puno ng kasamaan. Isang mahinang tunog ang kumawala sa lalamunan nito. Tapos na ang video. Ang katahimikan ay bumalik, mas mabigat at mas madilim kaysa kanina. "I-edit yan!" Ang unang nagsalita ay si Konsolasyon. Ang boses ay puno ng desperasyon. "Gawa-gawa lang yan. May gustong manira sa amin, Rico. Huwag kang maniwala dyan." Si Mahalina naman ay napailing-iling. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo. Hindi ako yan, Rico. Peke yan. Mahal, maniwala ka sa akin. Mahal na mahal ko si Tala. Hindi ko kayang gawin yan." Ngunit ang mga salita nila ay walang laman. Walang bigat. Dahil nakita na ni Rico ang katotohanan. "Tapos na ba kayo?" tanong niya. Ang boses ay sobrang kalmado na halos isa na itong bulong. "Tapos na ba ang palabas?" Dahan-dahan siyang lumapit kay Mahalina. Ang bawat hakbang niya ay tila nagpapayanig sa sahig. Napaurong ang babae hanggang sa masandal ito sa pader. 6 na taong gulang, sabi ni Rico. Ang bawat salita ay mabagal at puno ng kamandag. "Isa siyang inosenteng bata, Halina. Anak ko, ipinagkatiwala ko siya sa'yo. Rico, please." Pagmamakaawa nito. "At sinubukan mo siyang patayin." Ang sigaw ni Rico ay dumagundong sa 4 na sulok ng silid, puno ng lahat ng sakit, galit at pagsisising kanyang nararamdaman. Sa wakas, ang pader ng kanyang pagpipigil ay gumuho. "Para saan? Para sa pera? Sabihin mo sa akin. Hindi mo naiintindihan." Sigaw pabalik ni Mahalina. Ang takot ay napalitan na ng pagiging palaban. "Ginawa ko lang kung ano ang nararapat." "Nararapat?" Napahagikik si Rico, isang tawang walang kagalakan. "Walang salitang nararapat para sa ginawa mo. Isa kang demonyo." Tumingin siya sa dalawa, ang mga mata ay nanlilisik. "Simula sa araw na ito, tapos na tayo. Hindi ko na kayo gustong makita pa sa pamamahay ko, sa kumpanya ko, o kahit saan malapit sa anak ko." Binuksan niya ang pinto at sumenya sa 2 security guard na kanina pa niya tinawagan. "Ilabas niyo sila," utos niya. "Hindi mo pwedeng gawin sa amin to." Sigaw ni Konsolasyon habang pilit siyang kinakaladkad ng mga gwardya. "May karapatan kami." "Wala kayong kahit anong karapatan," sagot ni Rico. Hinawakan ng mga gwardya ang mga braso ni Mahalina. Nagpumiglas ito. Ang kanyang magandang mukha ay nabalot na ng galit at puot. Tumingin siya ng diretso kay Rico. "Mawawala rin sa'yo ang lahat, Rico. Tandaan mo yan." Habang kinakaladkad sila palabas sa pasilyo, patuloy itong sumisigaw.
Ang mga salita ay puno ng lason at pagbabanta. At bago siya tuluyang mawala sa paningin, isinigaw niya ang mga salitang magiging isang sumpang babalik para wasakin si Rico. Hindi pa tayo tapos, Rico Madrigal. Pagsisisihan mo ang araw na ito, sisirain ko ang buhay mo. Naiwang mag-isa si Rico sa consultation room. Ang katawan niya ay nanginginig. Sumandal siya sa pader at dahan-dahang napasalampak sa sahig. Ang galit ay biglang nawala. At ang bumalik ay ang nakapanghihinang alon ng sakit. Nasa panganib pa rin ang kanyang anak. At ngayon, meron na siyang isang kaaway na gagawin ang lahat para sirain siya. Lumipas ang ilang araw. Si Tala ay inilipat na mula sa ICU patungo sa isang private room. Ang pamamaga sa kanyang katawan ay unti-unti nang nawawala. At ayon sa mga doktor, ang kanyang pisikal na katawan ay nasa daan na patungo sa ganap na paggaling. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling blanko. Hindi na siya nagsasalita. Ni isang salita. Ginugol ni Rico ang bawat oras sa tabi ng kanyang anak. Kinansela niya ang lahat ng kanyang mga meeting. Ipinasa ang mga importanteng desisyon sa kanyang pinagkakatiwalaang COO. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang Madrigal Group of Companies ay hindi ang kanyang prioridad. Ang tanging mahalaga ay ang maliit na batang nakahiga sa kama ng ospital. Sinubukan niya ang lahat. Nagdala siya ng mga bagong manika, mga coloring book, mga mamahaling laruan. Inilapag niya ang mga ito sa tabi ni Tala, ngunit hindi man lang nito tinitingnan. Anak, malumanay niyang sabi isang hapon, habang sinusubukang hawakan ang kamay nito. Gusto mo bang magkwentuhan tayo? Sa pagdampi pa lang ng kanyang mga daliri, napaigtad si Tala. Bigla nitong binawi ang kamay at umusog palayo sa kama. Ang mga mata ay puno ng takot. Ang takot na yon ay isang punyal na bumaon ng malalim sa puso ni Rico. Takot ito sa kanya. O marahil, takot ito sa lahat. Isang bukol ang tila bumara sa kanyang lalamunan. Tumayo siya at tumalikod. Kunwari ay inaayos ang mga bulaklak sa florera para hindi makita ng bata ang sakit sa kanyang mukha. Naintindihan niya, siya ay bahagi ng mundong nanakit dito. Ang kanyang pagwawalang bahala ang nagbigay daan para mangyari ang lahat. Kinagabihan, sinubukan niya ang ibang paraan. Umupo siya sa isang silya sa tabi ng kama ni Tala at kinuha ang isang libro ng mga fairy tale. Gusto mo bang basahan kita ng kwento? Tanong niya. Hindi na sinusubukang hawakan ito. Walang naging tugon. Ngunit hindi rin ito umusog palayo. Para kay Rico, sapat na iyon. Binuksan niya ang libro. Noong unang panahon, sa isang malayong kaharian, may isang prinsesa na may buhok na kasing itim ng gabi at mga matang kasing kinang ng mga bituin. Sa isang boses na pilit niyang pinapatatag, binasa niya ang kwento ng isang prinsesang nawalay sa kanyang amang hari. Habang nagbabasa, ang mga salita ay nagsimulang mawalan ng linaw. Ang kwento sa libro ay naging salamin ng kanyang sariling kabiguan. Ay kakatapadimpi at ginawa ng hari ang lahat para mahanap ang kanyang nawawalang anak. Dahil alam niyang walang kwenta ang kanyang korona at kaharian kung wala ang kanyang prinsesa sa kanyang tabi. Hindi na niya napigilan. Isang mainit na likido ang namuo sa kanyang mga mata. Isang patak, tapos isa pa. Hanggang sa sunod-sunod na, itong pumatak sa pahina ng libro. Yumuko siya, tinakpan ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay, at doon, sa tabi ng kanyang tahimik na anak, humagulgol siya na parang isang bata. Umiyak siya para sa lahat ng mga taon na sinayang niya, sa lahat ng yakap na hindi niya naibigay, sa lahat ng mahal kita na hindi niya nasabi. Nang sa wakas ay tumigil siya, pagod sa pag-iyak, naramdaman niyang may nagbago. Sumilip siya sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ang mga mata ni Tala ay nakatitig sa kanya. Wala pa ring emosyon, ngunit nakatitig, nakikinig.
Kinabukasan sinabi ng doktor na maaaring manatili si Tala sa ospital ng mas matagal para sa psychological observation. Kailangan nitong magdala ng ilang personal na gamit mula sa bahay. Ang pagbabalik sa Villa Esmeralda ay isang parusa. Ang bawat sulok ng malaking bahay ay sumisigaw ng kanyang pagkakasala. Dumiretso siya sa kwarto ni Tala, ang maliit at malungkot na silid. Habang kinukuha niya ang ilang damit, napansin niya ang isang kahon ng mga lumang dokumento sa ilalim ng kama. Mga birth certificate, mga lumang report card, mga resibo. Sinimulan niyang halungkatin iyon, naghahanap ng medical records ng bata. At doon, sa ilalim ng isang tumpok ng mga papel, nakita niya ito. Isang folder na may markang Medical History, Sandoval Tala. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang formularyo na pinirmahan ng doktor noong si Tala ay 3 taong gulang pa lamang. Binasa niya ang mga nakasulat. Pangalan, Tala Sandoval, kaarawan, Oktubre 25. Mga alerhiya, severe allergy to bee stings, anaphylactic potential. Nanigas si Rico. Ang mga salita ay tila tumalon mula sa papel at sumampal sa kanya. Severe allergy to bee stings. At sa ilalim ng formularyo, sa espasyo para sa pirma ng magulang o tagapag-alaga, naroon ito. Ang pamilyar at matikas na kurbada ng kanyang sariling pirma. Siya ang pumirma. Alam niya. O mas tamang sabihin, dapat ay alam niya. At pagkatapos, isang alaala ang bumalik sa kanya na parang kidlat. Isang alaala na dati wala lang. Ngunit ngayon ay puno ng kasamaan. Mga ilang buwan na ang nakalipas sa opisina. Pumasok si Mahalina. Mahal. Mabilis lang. May tinatanong kasi yung bagong school ni Tala sa medical forms niya. May mga allergy ba siya na dapat nating malaman? Siya, abala sa pagbabasa ng isang kontrata, ay hindi man lang nag-angat ng tingin. Hindi ko sigurado. Tingnan mo na lang sa mga file niya sa bahay. Nasa kwarto niya yon. Just handle it. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mahalina. Okay, mahal. Ako nang bahala. Ako nang bahala. Nabitawan ni Rico ang mga papeles. Ang mga ito ay nagsabog sa sahig na parang mga tuyong dahon. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila naging yelo. Hindi lang ito isang simpleng pag-atake. Hindi lang ito isang gawa ng kalupitan. Ito ay isang planadong pagpatay. Alam ni Mahalina, sinadya niyang alamin. At ginamit niya ang impormasyon na iyon. Ang impormasyong siya mismo, ang ama, ay kinalimutan para subukang patayin ang sarili niyang anak. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ang katotohanan ay mas masahol pa kaysa sa inaakala niya. Ang kasamaan ni Mahalina ay mas malalim pa. At ang kanyang pagkakasala ay walang kapatawaran. Sa gitna ng kanyang pagkasindak, biglang tumunog ang kanyang telepono. Ang ingay ay tila isang alarma sa sunog sa loob ng tahimik na silid. Nanginginig niyang kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Tumatawag si Attorney Crisanto Robles, ang kanyang abogado. Rico, sabi ng boses sa kabilang linya, pasensya na sa abala, pero kailangan ka naming makita dito sa opisina. May isang urgent matter tungkol sa ilang shares ng kumpanya. Hindi pwedeng ipagpabukas. Ang isip ni Rico ay blanko pa rin sa pagkabigla. Sige, naibulong niya. Papunta na ako. Hindi niya alam na habang sinasabi niya ang mga salitang iyon, kasasabi niya lang ng oo sa pagpasok sa isang bitag na perpektong inihanda para sa kanya. Habang si Rico ay nakaupo sa malamig na katad na upuan sa loob ng marangyang opisina ni Atty. Crisanto Robles, isang pakiramdam ng pagkainip at pagkabalisa ang gumuguhit sa kanyang sistema. Ang bawat tiktak ng mamahaling orasan sa pader ay parang isang patak ng asido. Unti-unting sinusunog ang kanyang pasensya.
So, as I was saying, Rico, sabi ni Attorney Robles, inaayos ang kanyang salamin. May ilang minor discrepancies sa Section 4, Subsection B ng quarterly report na kailangan nating i-address bago ang susunod na board meeting. Chris, putol ni Rico. Hindi na maitago ang iritasyon sa kanyang boses. Maari ba nating bilisan to? Sinabi mong urgent. Ang discrepancy sa isang report ay hindi urgent. Ang anak ko ay nasa ospital. Of course, of course. Mabilis na sagot ng abogado. Nagpapakita ng isang manipis na ngiti. My apologies. Ito ay standard procedure lang. Due diligence. Alam mo na. Ngunit patuloy pa rin itong nagsalita. Umiikot-ikot sa mga teknikalidad na walang kabuluhan. Nagbubuklat ng mga pahina na tila walang katapusan. Bawat minuto na lumilipas, ang pakiramdam ni Rico na may mali ay lalong lumalakas. Hindi ito tungkol sa mga papeles. Ito ay isang pag-aaksaya ng oras. Isang palabas para pigilan siya. Ngunit saan? Para saan? Habang si Rico ay nakakulong sa bitag ng mga salita, sa labas ng Villa Esmeralda, isang itim na van na walang plaka ang tahimik na huminto sa isang madilim na bahagi ng kalsada. Walang ingay na bumukas ang pinto nito at 3 anino ang mabilis na gumapang palabas. Ang mga lalaki ay nakasuot ng itim mula ulo hanggang paa. Ang kanilang mga mukha ay natatakpan ng ski mask. Kumikilos sila ng may disiplina ng mga sanay na magnanakaw. Ang mataas na bakod ng mansyon ay hindi naging hadlang. Isang grappling hook ang tahimik na inihagis at isa-isa silang umakyat na parang mga gagamba sa dilim. Ang sopistikadong security system ng villa ay tila natutulog. Walang alarmang tumunog, walang ilaw na bumukas. Malinaw na may nagbigay sa kanila ng kaalaman kung paano ito i-disable. Sa loob ng mansyon, sa kusina, si Manang Faye ay naghahanda ng isang baso ng maligamgam na gatas. Babalik na sana siya sa ospital para dalhin ito kay Tala kasama ang ilang gamit na ipinakuha ni Rico. Ang kanyang puso ay mabigat pa rin sa lahat ng nangyari. Ngunit merong isang maliit na bahagi sa kanya na masaya dahil sa wakas, namulat na ang kanyang amo sa katotohanan. Isang mahinang kaluskos mula sa sala ang nagpatigil sa kanya. Nangunot ang kanyang noo. Ang lahat ng ibang katulong ay pinauwi muna ni Rico. Siya lang at ang isa pang hardinero na nasa labas ang naroon. Sino yan? Mahina niyang tanong. Kinuha ang isang mabigat na kawali mula sa sabitan. Walang sumagot. Tanging ang nakabibinging katahimikan. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng kusina. Ang bawat hakbang ay maingat. Sumilip siya sa sala at ang kanyang hininga ay biglang naipit sa kanyang lalamunan. Isang lalaking nakaitim ang nakatayo malapit sa bintana. Inaayos ang pagkakapasok. At sa likod nito, may 2 pa bago pa man siya makasigaw. Isang anino ang biglang sumulpot sa kanyang harapan. Isang kamay na may itim na guwantes ang marahas na tumakip sa kanyang bibig. Sinasakal ang anumang sigaw na kanyang pinaplano. Nagpumiglas si Manang Faye. Ginamit niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas. Iwinasiwas niya ang hawak na kawali at tinamaan ang braso ng lalaki. Oh! Ungol nito sa sakit. Ngunit ang kanyang katapangan ay panandalian lamang. Ang isa pang lalaki ay mabilis na lumapit mula sa likuran at isang matigas na bagay ang humampas sa kanyang batok. Ang paningin ni Manang Faye ay biglang nagdilim. Ang huli niyang nakita, bago siya lamunin ng kawalan ng malay, ay ang mga aninong mabilis na umaakyat sa engrandeng hagdanan patungo sa kwarto ni Tala. Sa itaas, ang munting katawan ni Tala ay mahimbing na natutulog. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, ang kanyang pagtulog ay payapa. Ang mga gamot na ibinigay sa kanya para sa sakit ay nagdulot ng isang malalim na pagkakahimbing. Ang pinto ng kanyang silid ay dahan-dahang bumukas. Pumasok ang mga anino.
Ang kanilang mga paa ay walang tunog sa makapal na carpet. Lumapit sila sa kama. Ang isa sa kanila ay naglabas ng isang panyo na may matapang na amoy. Bago pa man magkaroon ng pagkakataong magising si Tala, idiniin na ito sa kanyang ilong at bibig. Isang mahinang ungol lamang ang kumawala sa bata at pagkatapos ay wala na. Mabilis ang mga sumunod na kilos. Binalot nila ang walang malay na katawan ni Tala sa isang makapal na kumot. Dinala nila siya na parang isang sako. Walang pag-iingat, walang awa. Sa opisina, biglang tumayo si Rico. "Tapos na to, Chris," mariin niyang sabi. Hindi na niya kaya. Ang pakiramdam na may mali ay sumisigaw na sa loob niya. Pero, "Rico, hindi pa tayo tapos sa..." Sabi ko, "Tapos na." Putol ni Rico, ang boses ay isang kulog. May mas mahalaga akong kailangang gawin. Hindi na niya hinintay ang sagot. Mabilis siyang lumabas ng opisina. Halos takbuhin na ang pasilyo. Ang isip ay puno ng isang hindi maipaliwanag na takot. Habang nagmamaneho pa uwi, tinatawagan niya ang telepono sa mansyon. Walang sumasagot. Tinawagan niya ang cellphone ni Manang Fe. Diretso ito sa voicemail. Mas lalo niyang binilisan ang takbo ng sasakyan. Pagdating niya sa gate ng Villa Esmeralda, nakita niyang bahagya itong nakabukas. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog na parang tambol. Pumasok siya sa driveway at halos mapreno ng biglaan. Ang malaking pinto sa harapan ng mansyon ay nakabukas ng maluwag. Tumakbo siya palabas ng sasakyan. "Tala, Manang Fe!" Pumasok siya sa loob at ang nakita niya ay isang eksena ng kaguluhan. Ang isang mamahaling florera ay basag sa sahig. Ang ilang upuan ay nakatumba. "Manang Fe!" Sigaw niya ulit at pagkatapos ay nakita niya ito. Isang figura na nakahandusay sa sahig malapit sa kusina. Si Manang Fe, walang malay. Isang alon ng purong takot ang bumalot kay Rico. Tala. Hindi na siya nag-isip. Tinakbo niya ang hagdanan, 2 baitang sa bawat hakbang. Ang kanyang paghinga ay putol-putol. Ang kanyang isip ay sumisigaw ng isang salita. Binuksan niya ng malakas ang pinto ng kwarto ni Tala. Ang silid ay walang laman. Ang kumot sa kama ay nakahagis sa sahig. Ang bintana na nakaharap sa hardin ay nakabukas. Ang puting kurtina ay marahang iwinawagayway ng hangin sa gabi, na para bang isang multo na nagpapaalam. Wala na siya. Wala na ang kanyang anak. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Para kay Rico, ang katahimikang yon ay mas malakas pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Ito ang katahimikan ng kawalan. Ang tunog ng isang mundong biglang nawalan ng sentro. Nakatayo lang siya sa gitna ng kwarto. Ang mga mata ay nakapako sa walang lamang kama. Ang kanyang utak ay tumatangging tanggapin ang nakikita ng kanyang mga mata. Hindi ito totoo. Isa itong masamang panaginip. Maya-maya lang, magigising din siya. Papasok si Tala sa kwarto, tatakbo papalapit sa kanya at yayakapin siya. Ngunit hindi siya nagising. Ang katotohanan ay isang malamig at matigas na pader na kanyang binangga. Bawat detalye sa silid, ang nakahagis na kumot, ang bukas na bintana, ang isang maliit na tsinelas na naiwan sa sahig, ay mga piraso ng isang bangungot na totoo. Tala. Ang pangalan ng kanyang anak ay isang mahinang bulong, isang basag na tunog na kumawala sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Dahan-dahan siyang napaluhod sa sahig. Ang mga kamay ay nakakuyom sa makapal na carpet. Ang lakas na nag-alab sa kanya kanina, ang galit na nagbigay sa kanya ng determinasyon, ay biglang naglaho na parang usok. Ang natira ay isang nakapanghihina at ganap na kawalan ng pag-asa. Huli na ba ang lahat?
Ang kanyang paggising ba sa katotohanan ay dumating ng huli na? Ipinaglaban niya ang kanyang anak. Ngunit sa huli, nabigo pa rin siyang protektahan ito. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, isang pamilyar na tunog ang pumunit sa katahimikan. Isang ringtone, ang kanyang telepono. Nanginginig niyang kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Isang unknown number ang tumatawag. Ang kanyang puso ay biglang tumigil sa pagtibok. At pagkatapos ay kumabog ng ubod ng bilis. Isang mabangis na hayop na gustong kumawala sa kanyang dibdib. Alam niya kung sino ito. Pinindot niya ang answer gamit ang nanginginig na hinlalaki at idinikit ang telepono sa kanyang tainga. Hindi siya nagsalita. "Hello, mahal." Ang boses ni Mahalina ay pumasok sa kanyang pandinig. Malambing, mapanukso, at puno ng tagumpay. Ang bawat pantig ay isang lason na gumapang sa kanyang mga ugat. Nahanap mo na ba ang hinahanap mo? Patuloy nito. Medyo magulo yata ang bahay mo ngayon. Pasensya na sa abala. Nasaan siya? Tanong ni Rico. Ang boses ay halos hindi marinig. Isang tuyong kaluskos. Huwag mo siyang sasaktan, Halina. Nagmamakaawa ako sa'yo. Isang halakhak ang naririnig niya mula sa kabilang linya. Isang halakhak na walang kagalakan. Puno ng panunuya. Nagmamakaawa? Ang isang Rico Madrigal? Nagmamakaawa? Nakakapanibago, pero masarap pakinggan. Ano ang gusto mo? Desperadong tanong ni Rico. Pera? Sabihin mo lang kung magkano. Ibibigay ko sa'yo ang lahat. Lahat, sagot ni Mahalina. Ang salitang yan ang gusto kong marinig. Hindi lang basta pera, Rico. Gusto ko ang lahat. Ang bawat sentimo, ang bawat piraso ng kumpanyang ipinagmamalaki mo, ang bawat bato sa mansyon na ipinagkait mo sa amin. Sa likod ng boses ni Mahalina, narinig ni Rico ang isang mahinang tunog, isang pag-iyak, isang pamilyar na hikbi. Daddy? Ang boses ni Tala, mahina at puno ng takot. Ang dalawang salitang iyon ay sapat na para tuluyang durugin ang natitirang pag-asa sa puso ni Rico. Buhay siya, ngunit nasa kamay siya ng isang halimaw. Pakawalan mo na siya. Pakiusap ni Rico. Ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Halina, please. Shh, sabi ni Mahalina. Huwag kang mag-alala. Naaalagaan siyang mabuti. For now. At pagkatapos, isang ibang boses ang nagsalita. Mas formal at mas malamig. Si Attorney Crisanto Robles. Mr. Madrigal, sabi ng abogado, makinig kang mabuti. Maghahanda ako ng isang kasulatan. Isang deed of absolute sale para sa lahat ng iyong shares sa Madrigal Group of Companies. Pipirmahan mo ito at ililipat ang pagmamay-ari sa pangalan na ibibigay ko. Kapag natapos na ang lahat ng legal na proseso at kapag ang pera ay nasa aming mga kamay na, saka namin isasauli ang iyong anak. Ang bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanyang buhay, ang kanyang kumpanya, ang lahat ng pinaghirapan niya, ang legacy ng kanyang ama, mawawala. Huwag na huwag kang magkakamaling tumawag ng pulis, Rico. Babala ni Mahalina. Muling kinuha ang linya. Isang maling galaw mo lang, isang hinala lang na may iba kang plano at hindi mo na makikita pang muli ang iyong munting bituin. Naiintindihan mo? Walang makuhang salita si Rico. Ang tanging nagawa niya ay tumango sa kawalan. Kahit walang nakakakita. Napaluhod siya sa sahig ng walang lamang silid. Sa isang iglap na wala ang lahat. Ang kanyang asawa ay isang demonyo. Ang kanyang anak ay bihag. Ang kanyang kayamanan. Ang kanyang kapangyarihan. Lahat ng ito ay naging abo. Nakatitig siya sa kawalan. Napapaligiran ng mga laruan na hindi kailanman nilaro. Sa isang silid na puno ng mga alaala na hindi niya binuo. Niyakap niya ang sarili. Sinusubukang pigilan ang sarili.
mula sa tuluyang pagkasira. Ngayon, naiintindihan na niya, ang tunay na impyerno ay hindi isang lugar. Ito ay ang sandali kung kailan mo natanto na ang lahat ng pinahalagahan mo ay wala ng kwenta at ang tanging bagay na mahalaga ay ang bagay na hindi mo kayang protektahan. Ang kanyang imperyo o ang kanyang anak. Ang tanong ay napakasimple, ngunit ang sagot ay mangangahulugan ng pagtatapos ng kanyang pagkatao. Itinaas niya ang telepono sa kanyang bibig. Pumapayag ako. Sigaw niya, ang boses ay basag at puno ng pagkatalo. Ibibigay ko ang lahat. Huwag niyo lang saktan ang anak ko. Sumang-ayon siya, ngunit sa pinakamadilim na sulok ng kanyang nawasak na puso, habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy, isang maliit at desperadong plano ang nagsimulang mabuo. Isang huling mapanganib na pusta. Ang mga sumunod na 24 na oras ay ang pinakamahaba at pinakamadilim sa buhay ni Rico. Bawat utos ni Mahalina at Attorney Robles ay sinusunod niya nang walang tanong. Bawat tawag ay sinasagot niya sa isang boses na puno ng pagkatalo at pagsuko. Isang perpektong pagganap bilang isang taong wasak na at handa ng ibigay ang lahat. Ngunit sa likod ng maskara ng kawalan ng pag-asa, ang kanyang isip ay gumagana ng mas mabilis at mas matalas kaysa dati. Ang apoy ng kanyang galit na panandaliang namatay dahil sa takot ay muling nag-alab. Ngunit hindi na ito isang nagngangalit na apoy na walang direksyon. Ito ay isang malamig at kalkuladong apoy na nakatutok sa isang layunin. Ang mabawi si Tala at bigyan ng bayad ang mga may kasalanan. Wala na ang CEO na nag-aalala sa stock market. Wala na ang amang nagkasala. Ang natitira ay isang mandirigma. Ang una niyang ginawa pagkatapos ng tawag ay hindi ang tumawag sa kanyang mga accountant. Tumawag siya sa isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang numero mula sa isang buhay na matagal na niyang tinalikuran. David, sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Isang sandali ng katahimikan. Rico? Rico Madrigal? Anong himala at napatawag ka, pre? Ang boses sa kabilang linya ay magaspang, ngunit may bakas ng pagkagulat at pag-aalala. Si David Reyes ay ang kanyang matalik na kaibigan mula sa kolehiyo, isang taong pinili ang maging isang pulis habang siya ay pinili ang landas ng korporasyon. Kailangan ko ng tulong mo, Dave, hindi bilang isang negosyante, bilang isang ama, sabi ni Rico. At sa unang pagkakataon, hinayaan niyang marinig ang kabiguan sa kanyang boses. Nagkita sila sa isang madilim na sulok ng isang luma at halos abandonadong coffee shop, malayo sa mga matang mapanuri ng kanilang mundo. Doon, ikinuwento ni Rico ang lahat, ang pagmamaltrato, ang insidente sa hardin, ang video, ang pagdukot at ang ransom. Habang nagsasalita si Rico, ang ekspresyon ni David ay nagbago mula sa pagiging palakaibigan tungo sa pagiging seryoso at matigas ng isang batikan na imbestigador. Hindi niya ito pinutol. Pinakinggan niya ang bawat detalye. Hindi natin sila pwedeng basta-basta sugurin, sabi ni David pagkatapos marinig ang lahat. Masyadong delikado. Buhay ng anak mo ang nakataya. Kailangan natin silang painin sa isang bitag. At doon, sa ibabaw ng isang mesa na may amoy ng lumang kape, binuo nila ang isang desperado, ngunit matalinong plano. Sa sumunod na araw, si Rico ay ang perpektong biktima. Kinausap niya si Attorney Robles sa telepono. Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pagsuko. Okay, Chris. Handa na ang lahat. Saan tayo magkikita para sa pirmahan? Isang warehouse sa may bandang Valenzuela. Ibabalita ko sa iyo ang eksaktong address isang oras bago ang pagkikita. At siguraduhin mong mag-isa ka lang, Rico. Isang maling galaw. Alam mo na ang mangyayari. Sagot ng abogado. Ang boses ay puno ng pagtitiwala sa sarili. Oo.
lang. Pangako, sagot ni Rico. Sa likod niya si David at ang isang maliit at piling grupo ng mga pinagkakatiwalaang operatiba ng pulisya ay abala sa paghahanda. Hindi sila gagamit ng mga markadong sasakyan o uniforme. Ito ay magiging isang tahimik at mabilis na operasyon. Hindi natin pwedeng i-trace ang tawag. Gumagamit sila ng burner phones at mabilis na nagpapalit ng lokasyon, sabi ng isang tech expert. Kung gayon, kailangan natin ng ibang paraan para malaman ang lokasyon nila, sabi ni David. Tumingin siya kay Rico. Mayroon ka bang maibibigay sa kanila na pwede nating lagyan ng tracker? Nag-isip si Rico. Ang mga dokumento ay digital, ang pera ay wire transfer. Walang pisikal na bagay. Maliban sa isa, ang ballpen, sabi ni Rico. Sasabihin kong kailangan kong gamitin ang sarili kong lucky ballpen para pirmahan ang pagtatapos ng aking imperyo. It's a sentimental request. Papayag sila. Ang plano ay simple. Isang high-tech micro-GPS tracker na kasing liit ng dulo ng isang karayom ay maingat na inilagay sa loob ng isang mamahaling Montblanc pen. Ito ang magiging kanilang mata sa loob ng teritoryo ng kaaway. Bago umalis, tumingin si Rico sa isang maliit na litrato ni Tala na nasa kanyang wallet. Isang litrato noong masaya pa sila, noong nabubuhay pa ang kanyang unang asawa. Hinaplos niya ang maliit na nakangiting mukha. Babalikan kita, anak, bulong niya. Pangako ni Daddy, babalikan kita. Isang oras bago ang itinakdang pagkikita, dumating ang text message na may address. Isang abandonadong bodega sa isang industrial zone. Perpektong lugar para sa isang krimen. Ipinasa ni Rico ang address sa team ni David. Agad silang kumilos, naghiwa-hiwalay sa mga hindi markadong sasakyan, papalapit sa lokasyon mula sa iba't ibang direksyon, tinitiyak na hindi sila mapapansin. Si Rico naman ay sumakay sa kanyang sasakyan, nag-iisa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, isang halo ng takot at determinasyon. Ito na, ang huling pusta. Huminto siya sa harap ng isang malaki at kinakalawang na gate ng warehouse. Bumukas ito ng dahan-dahan, tila isang bibig ng isang halimaw na handa siyang lamunin. Pinatakbo niya ang sasakyan papasok sa madilim na espasyo. Sa kanyang paghinto, ang gate sa likod niya ay nagsara nang may malakas na kalabog. Tinatakan ng kanyang kapalaran. Bumaba siya ng sasakyan. Sa gitna ng malawak at halos walang laman na bodega, nakita niya sila. Si Mahalina at si Konsolasyon nakatayo na parang mga reyna sa kanilang madilim na trono. Sa tabi nila, si Attorney Crisanto Robles hawak ang isang briefcase na naglalaman ng mga dokumento. At sa likod nila, dalawang malalaking lalaki ang nakatayo, mga aninong handang sumunod sa anumang utos. Ngunit hindi sila ang hinahanap ng mga mata ni Rico. Sa isang sulok, nakaupo sa isang lumang silya, nakatali ang mga kamay at may takip ang bibig, ay ang kanyang anak, si Tala. Ang mga mata nila ay nagtagpo. Sa mga mata ng kanyang anak, nakita niya ang takot. Ngunit sa ilalim ng takot na yon, nakita niya ang isang kislap ng pag-asa. Itinaas ni Rico ang kanyang dalawang kamay, isang senyales ng pagsuko. Nandito na ako, sabi niya. Ang boses ay kalmado. Gawin na natin to. Tamo, ang hangin sa loob ng bodega ay mabigat at may amoy ng kalawang at alikabok. Bawat tunog, ang pagpatak ng tubig mula sa butas na bubong, ang sariling paghinga ni Rico ay tila pinalalakas ng nakabibiinging katahimikan. Magaling, Rico. Masunurin ka pala kapag kailangan, sabi ni Mahalina, isang mapang-uyam na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Naglakad siya papalapit. Ang mga takong ng kanyang sapatos ay lumilikha ng matinis na tunog sa sementadong sahig. Para siyang isang ahas na papalapit sa kanyang biktima.
Pakawalan niyo na si Tala, sabi ni Rico. Ang boses ay matatag. Ang mga mata ay nakatuon lamang sa kanyang anak. Pumirma ako. At pagkatapos, pakawalan niyo na siya. Iyon ang usapan. Huwag kang mag-alala. Sabat ni Attorney Robles, inilapag ang briefcase sa isang lumang metal na mesa sa gitna nila. Tutupad kami sa usapan kapag ang lahat ay nasa amin na. Binuksan niya ang briefcase. Sa loob ay isang makapal na tumpok ng mga papeles. Ito ang deed of absolute sale. Pirmahan mo ang bawat pahina. Lumapit si Rico sa mesa. Ang dalawang bantay ay lumapit din. Pumwesto sa magkabilang gilid niya, isang malinaw na babala. Sa labas, sa isang hindi markadong van na nakaparada ilang daang metro ang layo, si David at ang kanyang team ay nakatutok sa isang laptop. He's in. The tracker is active. Bulong ng tech expert. Isang pulang tuldok ang kumikislap sa isang digital na mapa ng warehouse. May 4 na heat signature sa paligid niya at isa pa, mas maliit, sa may sulok. Iyon na siguro ang bata. Standby team, utos ni David sa kanyang radyo. Huwag kayong kikilos hanggat wala ang signal ko. Ang kaligtasan ng bata ang prioridad. Sa loob ng bodega, kinuha ni Rico ang ballpen mula sa kanyang bulsa, ang Montblanc pen, ang kanilang kabayong Trojan. Pwede ko bang gamitin ang sarili kong panulat? Tanong niya. Sinisikap na maging kalmado ang boses. Sentimental value. Ang panulat na ginamit ko para itayo ang lahat ng ito. Nararapat lang na ito rin ang gamitin ko para tapusin. Nagkatinginan si Mahalina at Atty. Robles. Isang nangisi ang gumuhit sa mukha ng abogado. Poetic. Sige, walang problema. Kinuha ni Rico ang unang pahina. Nagsimula siyang magbasa. Bawat salita ay isang patalim na tumatarak sa kanyang legacy. Ngunit hindi ito ang binabasa ng kanyang isip. Nagpapahaba siya ng oras. Bawat segundo na lumilipas ay isang segundong mas napapalapit ang tulong. Habang pumipirma siya, ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay kay Tala. Sinusubukan niyang magpadala ng isang mensahe gamit lamang ang kanyang mga titig. Magpakatatag ka, anak. Parating na si Daddy. Konting tiis na lang. Bilisan mo, utos ni Konsolasyon. Halatang naiinip na. Pahina pagkatapos ng pahina, nilagdaan ni Rico ang kanyang pagkatalo. At nang marating niya ang huling pahina, ang pahina na may pinakamaraming legal na jargon, huminto siya. May problema? Tanong ni Attorney Robles. Ang mga mata ay naniningkit. Inangat ni Rico ang kanyang ulo. Tumingin siya ng diretso kay Mahalina. Bago ko ito pirmahan, sabi niya, gusto kong malaman. Bakit? Hindi lang ito tungkol sa pera, hindi ba? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Mahalina. Matalino ka pa rin, Rico. Oo, hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa utang. Utang na dugo. Nangunot ang noo ni Rico. Anong ibig mong sabihin? Ang ama mo, sabi ni Mahalina. Ang bawat salita ay puno ng lason. Ang dakilang Don Ricardo Madrigal, alam mo ba na ang maliit na kumpanya ng tatay ko ay isa sa mga unang kumpanyang sinira niya para itayo ang kanyang imperyo? Pinabagsak niya kami. Nawala sa amin ang lahat. Ang kahihiyan. Iyon ang pumatay sa aking ama. Ang pagtatapat ay isang suntok sa sikmura ni Rico. At ngayon, patuloy ni Mahalina, ang mga mata ay nag-aapoy. Ako naman ang kukuha ng lahat mula sa anak niya. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Sa sandaling iyon, naiintindihan na ni Rico ang lahat. Ito ay isang paghihiganti na inabot ng ilang dekada para mabuo. Ngumiti si Rico. Isang ngiting hindi inaasahan ni Mahalina. Isang ngiting malamig at puno ng tapang. Kung ganoon, sabi niya,
mas lalo mong pagsisisihan ang araw na ito. Bago pa man maintindihan ng sino man ang ibig niyang sabihin, mabilis niyang pinindot ang isang maliit at halos hindi mapansing butones sa dulo ng kanyang ballpen, isang silent alarm. At pagkatapos, sa isang malakas na sigaw, itinabig niya ang mabigat na mesa. Ipinantulak ito sa dalawang bantay. "Go!" sigaw ni David sa radyo. Sa isang iglap ang katahimikan ay nabasag. Ang mga malalaking metal na pinto ng bodega ay biglang bumukas ng malakas. Ang mga pulis, nakasuot ng full tactical gear ay sabay-sabay na pumasok. Ang mga laser sight ng kanilang mga baril ay sumasayaw sa dilim. "Pulis! Baba ang mga armas!" Nagsimula ang kaguluhan. Si Attorney Robles ay napatakip ng ulo sa takot. Si Consolacion ay napasigaw. Ang dalawang bantay, na nagulat sa biglaang pag-atake, ay nagtangkang bunutin ang kanilang mga baril. Ngunit huli na ang lahat. Inasinta sila ng mga pulis. Sa gitna ng kaguluhan, iisa lang ang nasa isip ni Rico. Tala! Tumakbo siya. Hindi alintana ang panganib. Patungo sa sulok kung saan naroon ang kanyang anak. Hinila ni Mahalina ang buhok ni Tala. Ginagawa itong panangga. Isang desperadong kilos ng isang taong na-corner. "Huwag kayong lalapit!" Sigaw niya. Idinikit ang isang maliit na patalim sa leeg ng bata. "Subukan niyong lumapit at mamamatay kaming lahat." Huminto ang lahat. Ang tensyon sa hangin ay halos hinihiwa. "Halina, tapos na ang laro," sabi ni Rico. Dahan-dahang lumalapit. Ang mga kamay ay nakataas. "Huwag mo nang idamay ang bata. Ako ang kalaban mo dito. Ako." "Manahimik ka," sigaw ni Mahalina. Ang mga mata ay ligaw. "Lahat kayo mga madrigal, manloloko." Habang nakatuon ang atensyon ng lahat kay Rico, si David ay tahimik na gumagalaw sa gilid. Sa likod ng mga nakatambak na kahon, naghahanap ng malinaw na anggulo. Nakita ni Rico ang kilos ni David. Kailangan niyang lumikha ng isang pagkakataon. Tumingin siya sa mga mata ni Tala. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit nakita niya ang tiwala. Tumango siya ng bahagya, isang senyales na tanging silang dalawa lang ang nakakaintindi. "Tama ka, Halina," sabi ni Rico. Ang boses ay malumanay. "Nagkamali ang pamilya ko. Nagkamali ako. Patawarin mo ako." Ang biglaang pag-amin ay nagpagulat kay Mahalina. Sa isang segundo, ang kanyang pagkakahawak sa bata ay bahagyang lumuwag. Iyon na ang pagkakataong hinihintay nila. "Ngayon!" sigaw ni Rico. Mabilis na kumilos si David. Tinutok ang kanyang baril na may taser at pinaputok ito. Ang dalawang maliit na probe ay tumama sa braso ni Mahalina. Isang malakas na boltahe ng kuryente ang dumaan sa kanyang katawan na naging sanhi upang mabitawan niya ang patalim at ang bata. Kasabay nito, sumugod si Rico. Niyakap niya si Tala. Ginamit ang kanyang likod para salagin ang anumang panganib. Iginulong niya sila sa sahig, palayo sa kaguluhan. Habang ang mga pulis ay mabilis na dinadakma sina Attorney Robles at Consolacion, si Mahalina, nangingisay pa rin sa epekto ng kuryente, ay gumapang. Ang kanyang mga mata ay puno ng purong puot. Nakita niya ang isang kalawanging tubo na bakal sa sahig. Dinampot niya ito. Sa huling pagsabog ng lakas at galit, tumayo siya at sumugod na parang isang sugatang hayop. Hindi kay Rico, kundi kay Tala. Kung hindi siya magwawagi, sisiguraduhin niyang walang sino man ang magwawagi. Nakita ni Rico ang pag-atake. Walang pag-aalinlangan, walang pag-iisip. Mabilis siyang tumayo sa pagitan ng tubo at ng kanyang anak. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. At pagkatapos, isang nakakakilabot na katahimikan. Hinawakan ni Rico ang kanyang braso. Ang sakit ay sumabog sa kanyang buong katawan. Ngunit hindi siya bumagsak. Tumingin siya kay Mahalina na ngayon ay tuluyan ng pinapalibutan ng mga pulis at pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang anak na ligtas. Nakatayo pa rin siya, isang nasirang hari,
Ngunit isang nagtagumpay na ama, lumipas ang 6 na buwan, ang malamig at malupit na hangin ng nakaraan ay napalitan na ng isang banayad at maalinsangang simoy ng bagong simula. Ang mga balita tungkol sa Madrigal kidnapping case ay unti-unti nang nawala sa mga pahayagan, ngunit ang epekto nito ay nananatili, isang permanenteng marka sa buhay ng mga sangkot. Sa loob ng isang korte, ang tunog ng martilyo ng hukom ay hudyat ng pagtatapos. Si Mahalina Vargas at Atty. Crisanto Robles ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo para sa kidnapping for ransom at attempted murder. Si Consolacion Vargas, dahil sa kanyang papel bilang kasabwat, ay nakatanggap ng mabigat na sentensya ng maraming taon sa bilangguan. Ang hustisya, bagamat masakit ang naging daan, ay sa wakas ay naibigay na. Si Rico ay naroon sa bawat pagdinig, hindi bilang isang makapangyarihang CEO, kundi bilang isang ama na tahimik na nagbabantay. Ngayon, habang pinupusasan at inilalabas ng korte ang tatlo, hindi galit ang naramdaman niya, kundi awa. At pagkatapos, kapayapaan. Ang kanyang braso, na nabalian dahil sa paghampas ng tubo, ay matagal nang gumaling. Ngunit ang peklat ay naroon pa rin. Isang paalala hindi ng sakit, kundi ng pag-ibig na nagbigay sa kanya ng lakas para harapin ang panganib para sa kanyang anak. Ginawa niya ang isang desisyon na ikinagulat ng mundo ng negosyo. Ibinenta niya ang kanyang major shares sa Madrigal Group of Companies. Ibinenta niya ang Villa Esmeralda, ang malaki at malamig na palasyo na naging saksi sa napakaraming kasinungalingan at sakit. Ang natira sa kanya ay sapat lamang, sapat para sa isang simpleng buhay, sapat para sa kung ano ang tunay na mahalaga. Ready ka na, aking bituin? Tanong ni Rico isang hapon. Nakatayo sila sa labas ng isang maliit at kaakit-akit na bahay sa tabi ng dagat. Ang pintura nito ay puti at asul. Ang mga bintana ay malalaki at hinahayaang pumasok ang liwanag ng araw at ang simoy ng hangin. Malayo ito sa karangyaan ng Villa Esmeralda. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman ni Rico na nakauwi na siya. Tumingin sa kanya si Tala. Sa loob ng 6 na buwan, ang pagbabago sa bata ay isang milagro. Ang kanyang mga mata, na dating blanco, ay puno na ngayon ng buhay. Ang kanyang katahimikan ay napalitan na ng mga tanong, ng mga kwento at ng tawa. Ang mahabang proseso ng therapy, kasama ang walang sawang pagmamahal at pasensya ni Rico, ay unti-unting hinilom ang kanyang mga sugat. Ngumiti si Tala, isang ngiting abot, hanggang sa kanyang mga mata. Opo, Daddy. Ready na po. Magkahawak kamay silang pumasok sa kanilang bagong tahanan. Ang mga sumunod na araw ay napuno ng mga simpleng bagay na hindi kailanman naranasan ni Rico. Nagtuturo siyang magbisikleta kay Tala sa umaga. Nagpapalipad sila ng saranggola sa hapon kapag malakas ang hangin. Nagluluto sila ng hapunan ng magkasama. Ang kusina ay puno ng tawanan at kalat. Isang hapon, habang papalubog na ang araw at nagiging kulay kahel at lila ang langit, magkasama silang gumagawa ng kastilyong buhangin sa dalampasigan. Ang bawat butil ng buhangin na kanilang hinuhulma ay tila isang bagong ladrilyo para sa kanilang bagong buhay. Daddy! Tanong ni Tala habang naglalagay ng isang maliit na kabibe sa tuktok ng pinakamataas na tore. Mas malaki po ba ito kaysa sa dati nating bahay? Napahinto si Rico. Tinitigan niya ang kanilang obra, isang munti at di perpektong kastilyo na tiyak na aano rin ng tubig pagdating ng gabi. At pagkatapos, naalala niya ang Villa Esmeralda, ang malawak, matibay at walang kaluluwang mansyon. Napangiti siya. Isang tunay na ngiti na nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Lumuhod siya
para maging kapantay ng kanyang anak. Hindi anak, mas maliit ito. Malumanay niyang sagot. Hinaplos niya ang buhok nito. Pero ito ang pinakamagandang palasyo na naitayo ko sa buong buhay ko dahil kasama kitang itayo ito. Hindi lubos na naintindihan ni Tala ang lalim ng sinabi ng kanyang ama, ngunit naramdaman niya ang pagmamahal sa bawat salita. Ngumiti siya pabalik at, sa isang kilos na hindi na pinag-isipan pa, niyakap niya ng mahigpit ang leeg ni Rico. I love you, Daddy. Bulong nito sa kanyang tainga. Niyakap ni Rico ang kanyang anak ng mas mahigpit, ipinikit ang kanyang mga mata at nilanghap ang amoy ng dagat at ang bango ng buhok ng kanyang anak. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagsisisi ay tila hinugasan ng alon. Mahal na mahal din kita, aking Tala, sagot niya. Ang boses ay puno ng emosyon. Ikaw ang yaman ko. Ikaw ang pinakamahalagang pamana. Iniwan nila ang kastilyong buhangin para sa mga alon, isang paalala na ang mga material na bagay ay lumilipas. At habang magkahawak kamay silang naglalakad, pabalik sa kanilang maliit na bahay. Sa ilalim ng papalubog na araw, alam ni Rico na sa wakas, natagpuan na niya ang kanyang tunay na kaharian. At dito nagtatapos ang kwento ni Rico at ng kanyang munting bituin, si Tala. Mga minamahal kong tagapakinig, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Sa bawat kabanata na ating pinagdaanan, ramdam ko ang bigat at pag-asa na kasama kayo. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang hamon, isang paalala na ang pinakamadilim na gabi ay may dala ring pag-asa ng bukang liwayway. Higit sa lahat, ang kwento ni Rico at Tala ay isang salamin. Ipinapaalala nito sa atin na ang tunay na pamana ay hindi ang mga ari-ari ang ating naiipon, kundi ang pagmamahal na ating ibinibigay at ang mga pusong ating hinahawakan. Ito ay kwento ng pagpapatawad, pagpapatawad sa iba, at higit sa lahat, pagpapatawad sa ating mga sarili upang makapagsimulang muli. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapumatak na aral sa inyong puso? Hihintayin ko po ang inyong mga komento. Hanggang sa ating muling pagsasama sa isa na namang paglalakbay ng puso. Ako po'y nagpapaalam. Pagpalain nawa kayo at ang inyong mga mahal sa buhay.